Breaking news mga kababayan, regime change sa Iran, tinututulan ng China at Pangulong Donald Trump may utos sa lahat ng mga bansa sa mundo. Ngayon ang ika-15 araw ng protesta sa bansang Iran. Marami ang nagsasabi na hindi lamang ito isang simpleng demonstrasyon kundi maituturing na itong isang pambansang revolusyon dahil na rin sa lawak at intensidad ng mga pangyayari at ang panawagan na palitan na ang namumunong rehimen. Tunay na napakamahal talaga ng kalayaan at sa loob lamang ng 15 araw ng sunod-sunod na pakikipaglaban para dito, ang Iran ay nagbayad na ng daan-daang buhay. Daan-daang bangkay ng mga napatay na Iranian protesters ang naghambalang ngayon sa tapat ng Karizak Forensic Medicine Center sa Tehran. Ayon yan sa ulat ng grupong Herana, isang US-based Iranian rights group. Ayon pa sa kanila, dito lamang sa pasilidad na ito ay mayroon ng nasa 250 bangkay ang nakahambalang. Sa kabuuan, tinatayang umaabot na sa 2,000 hanggang 6,000 ang casualty ng nagaganap na protesta. And as of Sunday, kinumpirma ng Herana na mayroon ng kabuang 648 na nasawi sa buong bansa. Maliban dito ay umaabot na rin sa 10,681 ang nasa mga bilangguan na. Mula sa bilang na 62 noong Sabado, January 10, mabilis na lumobo ang bilang ng mga nasawi sa mahigit 600 matapos i-shutdown ng Iran ang lahat ng internet connection at phone connection sa buong bansa, kabilang na ang lahat ng mga mobile data. Ayon sa mga nagpoprotesta, ang pagpatay sa internet at sa lahat ng mga communication channels ay taktika na ng rehimen noon pa lang para simulan ang isang mas madugong crackdown sa layuning maitago sa buong mundo ang tunay na nangyayari sa loob ng kanilang bansa. Mabuti na lamang at nandyan ang Starlink ni Elon Musk na naging daan para masilip ng mundo ang tunay na kaganapan sa kabila ng pagsisikap ng rehimen na itago ito. At sa pagkagimbal ng buong mundo, ito ang kanilang nakita. Ito ang konkretong ebidensya na mayroon talagang mga pagpatay na ginagawa ang pamahalaan ng Iran sa mga nagpoprotesta. Ebidensya na nagpapatunay na lumampas na ang rehimen sa Iran sa red line na itinakda ng Pangulo ng Amerika. Kung matatandaan kasi, nangako si Donald Trump sa mga Iranian protesters na manghihimasok sa Iran sa oras na magkaroon ng ganitong mga patayan. Maingat naming sinusubaybayan ang sitwasyon. Malakas kong sinabi na kapag sinimulan nilang patayin ang mga tao tulad ng dati, makikialam na kami. Babanatan namin sila ng matindi. Hindi ibig sabihin na magpapadala ng sundalo, pero babanatan talaga namin sila ng matindi at ayaw nating mangyari yon. Sir, tungkol sa Iran, lumampas na ba sila sa red line nyo para kumilos na kayo? Parang ganun na nga. May mga taong pinatay na hindi dapat. Violent itong mga to. Kung tatawagin mo silang leader, hindi ko alam kung leader ba sila o basta na lang naghari sa karahasan. Pero nakatingin kami ng seryoso dito. Nakatingin ng militar at pinag-aaralan namin ang mga malalakas na opsyon. Magpapasya kami. Palihim na nailabas ang mga videong ito gamit ang Starlink dahil na rin sa nagpapatuloy na shutdown ng internet sa Iran. Puno na ang mga morgue kaya napilitan ang mga pamilya na kilalanin na lang ang kanilang mga mahal sa buhay sa kalsada. May mga pamilya umano na pinagbabayad para makuha ang mga bangkay habang ang iba naman ay pinagbabawalang magdaos ng public funeral. Nakakalungkot at nakakapanglumo. Yan ang paglalarawang ibinigay ng isang doktor na nakabase sa Vienna, Austria at patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanyang mga kasamahan sa Iran. Nakakalungkot, ang tindi at uri ng mga sugat ay nagpapahiwatig na sadyang tinarget ng pulis at ng mga security forces ang mga nagpoprotesta para patayin sila. Ang mga tama ay direktang nakatuon sa ulo, liig at dibdib. Ayon sa mga kasamahan namin at sa mga video at audio na ipinadala sa amin, karamihan sa mga sugatan ay tinamaan sa ulo at liig. Ang mga pagpatay ay hindi lamang sa Tehran nagaganap. Sa hilagang lungsod ng Rashid, may 70 kataong sinasabing napatay din at sa southern city ng Shiraz, nananawagan na ang mga doktor doon. Guys, sobrang grabe na ng sitwasyon. Grabe talaga. Pinagbabaril ng walang awa ang mga tao. Sa ulo, sa liig.
Hindi mo alam kung ilan na yung sugatan na dinadala sa amin. Mga balang panggera, shotgun. Pinapaputok sa lahat ng direksyon. Sunod-sunod ang pagdating ng mga sugatan. Guys, hindi kami makatawag ng tulong. Ako mismo hindi rin makatawag. Kung kaya ninyo, tumawag kayo sa mga TV station at sabihin ninyo, kailangan namin ng neurosurgeon, kailangan namin ng orthopedic doctor, kailangan namin ng specialist, kailangan namin ng surgeon. Sa ngayon, wala kaming matawagan. Ngayon lang, 20 katawang dinala rito. At wala kaming magawa para sa kanila. Hindi pwedeng nasa bahay lang ang mga brain surgeon. Alam mo ba kung ilang pasyente ang may tama sa ulo at kailangang operahan? Binabaril sila gamit ang shotgun. Lahat sila tinamaan sa ulo. Mula sa tawag na rioters, nag-iba na ang tawag ng rehimen sa mga demonstrador. Tinatawag na sila ngayon na mga terorista. Yan ay para ma-justify ang crackdown na ginagawa ng rehimen. Ayon naman sa state media ng Iran, nasa 100 security force na ang nasasawi sa panig ng gobyerno. Habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga namamatay, kailangan na umanong magpasya ni Pangulong Trump kung tutuparin ba niya ang banta na lulusubin ang Iran para protektahan ang mga nagpoprotesta. Ayon sa isang post ni Pangulong Donald Trump, Naghahanap ng kalayaan ang Iran na marahil ay hindi pa nila nagawa noon. Narito ang USA para tumulong. bukas araw ng Martes sa Estados Unidos, January 12, magbibigay ng briefing si Pangulong Trump sa militar tungkol sa posibleng pag-atake sa Iran. Isa sa mga opsyon ng Pangulo ay magsagawa ng airstrike sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Pero bago nito, nagbabala ang tagapagsalita ng Iranian Parliament na kapag tinotoo ng US ang kanilang pag-atake sa Iran, posible daw na gumanti ang Iran at targetin ang Israel at ang mga barko ng US sa region. Meron akong isang payo para sa delusyonal na Pangulo ng Estados Unidos. Mag-ingat ka sa mga payong natatanggap mo tungkol sa pag-atake sa Iran. Baka yan din ang nagpayo sa iyo na nagsabing bumagsak na ang Mashhad. Para maiwasan ang maling kalkulasyon, dapat mong malaman na kung lulusubin mo ang Iran, ang mga occupied territories at lahat ng mga military facilities ng Amerika, mga base militar at mga barko sa rehiyong ito ay magiging lehitimong target na namin. At dahil sa nilinaw mo na may intensyon kang magpatupad ng military aggression sa Iran, hindi na namin lilimitahan ang aming sarili sa mga kondisyon ng depensa kapag kumilos ka na. Batay sa malinaw at konkretong senyalis ng iyong mga banta, kikilos na kami. Kailangan kong ipaalam ito sa iyo at sa lahat ng iyong mga kaalyado sa rehiyon. Ang isang maling kalkulasyon ay magdadala ng pagsisisi. At ang pagsisising yun ay hindi na rin mapapakinabangan. Pero sinagot ito ni Pangulong Trump at sinabing subukan nila at makakatikim daw sila ng hindi pa nila natitikman mula noon. Mabilis lang po, sinabi ng Iran na lehitimong target na nila ang mga military at commercial base kapag inatake ninyo sila. Nag-aalala ba kayo dito? Kung gagawin nila yon, kung ituturing nilang target ang mga bagay na hindi dapat, babanatan namin sila nang hindi pa nila kahit kailanman nararanasan. Hindi sila makakapaniwala. Meron akong malalakas na opsyon, kaya kapag ginawa nila yon, aharap sila sa isang napakalakas na puwersa. Sa tingin nyo ba siniseryoso ng Iran ang mga banta ninyo? Sa tingin ko, oo. Bakit hindi ba, CNN? Ano sa tingin mo? Hindi mo ba masasabi na siniseryoso nila to? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila sa akin, si Soleimani, si al-Baghdadi, ang pagbura sa nuclear threat ng Iran, at ngayon pati Venezuela, sa tingin mo ba hindi nila siseryosohin? Sabi ng CNN, siniseryoso ba nila ang banta mo? Napaka-estupidong tanong. Naka-high alert na ngayon ang Israel at seryosong binabantayan ang mga kaganapan sa Iran habang papalapit na ang aksyon ng Estados Unidos. Ayon sa Israel, subukan daw ng Iran na bombahin sila at muling magkakaroon ng pangalawang gera ang Israel at Iran. Ayon kay Netanyahu, gusto ng Israel na magkaroon na ng regime change sa Iran upang sa gayon ay magkaroon na ng ugnayang pangkalakalan ang dalawang bansa. Mahigpit na minomonitor ng Israel ang mga nagaganap sa Iran. Ang mga demonstrasyon para sa kalayaan ay laganap na sa buong bansa. Ang sambayan ng Israeli at ang buong mundo ay humahanga sa napakalaking tapang ng mga mamamayan ng Iran.
Sinusuportahan ng Israel ang kanilang pakikibaka para sa kalayaan at mariing kinukondena ang marahas na pamamaril sa mga inosenteng sibilyan. Umaasa kaming ang bansang Persyano ay malapit ng makalaya mula sa tanikala ng paniniil. At kapag dumating ang araw na yun, ang Israel at Iran ay muling magiging tapat na magkasosyo sa pagbuo ng hinaharap na puno ng kaunlaran at kapayapaan para sa parehong bayan. Pero mahigpit na tinututulan ng China ang regime change, lalo na ang pakikialam ng ibang mga bansa sa mga nangyayari sa Iran. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning, Umaasa ang China na ang pamahalaan ng Iran at ang mga Iranians ay makaalpas sa kasalukuyang pagsubok at mapanatili ang katatagan ng bansa. Tutol kami sa panghihimasok sa panloob ng mga usapin ng mga bansa at isinusulong namin ang soberanya at seguridad ng mga estado na dapat protektahan ng buo sa ilalim ng international law. Tutol kami sa paggamit o pagbabanta ng puwersa sa international relations at nananawagan kami sa lahat na itaguyod ang kapayapaan at katatagan sa Middle East. maliban dito, may mga ulat na nagsasabing tumutulong din daw ang China at ang Russia para masira ang Starlink connection ni Elon Musk. Isang journalist at activist naman ang nanawagan sa mga bansang Europeo na tumulong na sa US, putulin ang pakikipag-ugnayan sa rehimen sa Iran at suportahan ang protesta na tinawag niyang Berlin Wall moment ng Iran. Sa ayaw at sa gusto nyo, tanggap ng mga tao sa Iran ang desisyon ni Pangulong Trump. Gusto nilang makakita ng aksyon at hindi puro salita. Ito na ang Berlin Wall moment ng Iran. Dapat maging matapang ang Europa at makiisa sa Estados Unidos ng Amerika. Putulin na ang diplomatic relation dito sa mamamatay taong rehimen na ito. Hindi sila marunong umintindi ng salitang diplomasya. Isara ang mga embahada at pakinggan ang tinig ng sambayan ng Iranian. Iba ito. Ibang-iba ito. Naglaho na ang takot. Wala na. Ipinapakita na ng mga tao ang kanilang mukha sa social media bago lumabas sa kalsada, kasama ng kanilang sariling identity dahil sawang-sawa na sila. Ito ay karugtong ng 6 na malalaking pagkilo sa Iran. At sa palagay ko, hindi na ito protesta. Isa na itong revolusyon. Kapag ang mga taong walang armas ay nagsasabing hindi na kami uuwi, kapag nananawagan na sila kay Pangulong Trump at humihingi na ng tulong sa malayang mundo para wakasan ang Islamic Republic, matatawag mong revolusyon na yan. Kaugnay nito, nagpahayag na rin ng suporta sa mga nagpoprotesta ang head ng European Union na si Ursula von der Leyen dahil sa marahas na pag-crackdown ng rehimen sa mga demonstrador. Sa ngayon ay down na ang lahat ng mga SMS services, mga telephone lines, supply ng kuryente sa ilang mga lugar at mga ATM machines sa bansa. Maging ang mga tindahan ng mga taong walang balak na sumali sa mga protesta ay napilitan na ring magsara. Ayon sa ilang mga source, mas matindi umano ang crackdown na nangyayari sa mga probinsya. Umaapaw na rin ang mga ospital. Ang Iran ay mayroong 31 probinsya sa buong bansa at lahat ng 31 probinsyang ito ay nagpoprotesta na. At sa kasamaang palad, lahat ng ito ay isinisisi ng Pangulo ng Iran sa Israel at sa Estados Unidos. Sila daw kasi ang dahilan kung bakit mas naging bayolente at madugo ang mga kilos protesta. Pero ang mga kaaway, lalo na nung matapos yung tinatawag nilang 12 Days War, gusto na nilang wasakin ang aming bansa gamit ang kaguluhan. Ngayon naman, gamit ang ekonomiya at panghihimasok, sinusubukan nilang palalain ang kaguluhan. May mga taong sinasanay nila sa loob at labas ng bansa at may mga teroristang ipinapasok nila mula sa ibang bansa. Sinusunog nila ang mga moske. Sa Rashid, sinunog nila ang mga pamilihan at mga tindahan. Sinusunog ang mga moske sa isang Muslim community. Paano matatanggap ng mga tao na may ganitong klaseng mga tao sa kanilang komunidad? May mga taong binabaril, ang iba pinapatay gamit ang mga automatic rifle. Ang ilan ay sinusunog ng buhay. Ang iba ay pinupugutan. May mga taong sinusunog sa apoy. Kapag nadidinig mo ang ganito mga balita, malinaw na ang mga ito ay hindi taga rito. Hindi sila kabilang sa bansang ito. Kung ang isang tao na kabilang sa bansang ito ay magprotesta, papakinggan namin siya at aayusin namin ang kanyang hinaing. Pero ang pagpatay sa mga inosenteng tao at pagsusunog ng mga ari-arian ay hindi kailanman pwedeng tanggapin.
Pero kung may protesta laban sa rehimen, meron din daw mga protestang sumusuporta sa rehimen. At tulad ng mga anti-regime, marami din daw ang nakikiisa dito. Ayon sa Foreign Minister ng Iran, under control na daw ang sitwasyon sa bansa at back to normal na. Ganito din ang iniuulat ng ilang mga state media sa China kung saan nagpapakita pa sila ng mga video ng maaayos na tindahan sa Tehran para palabasing balik normal na ang buhay sa Iran. Bago ang nakataktang briefing ni Pangulong Trump bukas tungkol sa opsyon ng pag-atake sa Iran, naglabas naman ng bagong post ang Pangulo ng Estados Unidos kung saan direkta nitong inuutusan ang lahat ng mga bansa sa mundo na tigilan ang anumang transaksyon sa rehimen ng Iran. Dahil kung hindi, sabi ng Pangulo, papatawan sila ng karagdagang 25% na buwis sa lahat ng mga kalakal nila sa Amerika. Ayon sa post ni Pangulong Trump, Epektibo agad, sino mang bansa na makikipagnegosyo sa Islamic Republic of Iran ay papatawan ng 25% na taripa sa lahat ng kanilang negosyo at kalakalan sa Estados Unidos ng Amerika. Ang utos na ito ay pinal at hindi na mababago. Maraming salamat sa inyong atensyon sa usaping ito. ito ang itinuturing na unang hakbang ni Pangulong Trump bilang suporta sa nagaganap na pag-aaklas sa bansang Iran. Ayon kay Trump, tinawagan umano siya kahapon ng mga lider ng Iran para makipagnegosasyon kaugnay ng banta nitong aatakihin ang Iran. Ayon sa Foreign Minister ng Iran na si Abbas Araghchi, bukas naman daw ang kanyang bansa sa pakikipagnegosasyon sa US, pero anumang pag-uusapan ay dapat daw na maging katanggap-tanggap sa bawat panig. Hindi pumapayag ang Iran sa anumang one-sided na desisyon o anumang resulta na idinidikta lamang sa kanila. Sabi naman ng US, kailangan muna nilang gawin kung anong dapat gawin bago ang anumang pakikipagnegosasyon sa rehimen. At tungkol sa aksyon na binabalak ng Amerika, nagpalabas na ng utos ang State Department ng US sa lahat ng mga Amerikanong nasa Iran na lisanin na ang bansang iyon. Leave now. That is a warning from the State Department to any American citizens inside Iran right now as the regime faces its most serious anti-government protests in years. Alam ng lahat kung ano ang posibleng ibig sabihin nito, lalo pat binibigyan ni Trump ng malaking pagkakataon ang military action. Sinagot naman nito ng Iran. Ayon sa Iranian Foreign Ministry, handa kami dyan. Inalmahan din ng China ang pagpapataw ni Trump ng taripa laban sa sino mang makikipagtransaksyon sa Iran. Ayon sa Chinese Embassy na nasa US, ang posisyon ng China laban sa walang habas na pagpapato ng taripa ay malinaw at hindi nagbabago. Walang nananalo sa mga digmaan ng taripa at kalakalan at hindi malulutas ang mga problema sa pamamagitan ng pamimilit at panggigipit. Mariin tinututulan ng China ang anumang illegal na unilateral na parusa at ang tinatawag na long-arm jurisdiction at gagawin namin ang lahat ng kinakailangan na hakbang para ipagtanggol ang aming lehitimong mga karapatan at interes. sa Europa, viral ngayon ang isang dramatikong video kung saan tahasang inalis ng isang nagpoprotesta ang mismong bandila ng Islamic regime sa embahada nito sa London at pinalitan ito ng bandilang gamit noon ng Iran bago ito mapa sa ilalim ng Islamic government.
Malakas din ang mga protesta sa mga lungsod ng Berlin, sa The Hague, sa Paris, sa Istanbul at sa Washington DC. Kung ikaw ang tatanungin, ito na ba ang katapusan ng rehimen sa Iran? O isa na naman ba itong krisis na malulusutan nila? Mahalaga sa amin ang inyong opinyon kaya i-comment lang. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.